Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 150 na mga dating MILF combatants ipinasa sa LGU ang hamon ng tunay na reintegration. 2 linggo na lamang, 170 na aktibong NPA sa Eastern Visayas pinamamadaling mag-apply ng amnesty. 2.5 million pesos na halaga ng illegal na mineral ore na sabat sa checkpoint sa Iligan City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 150 decommissioned MILF combatants ang isinailalim sa reintegration program ng nalawigan ng Basilan kasabay ng matinding panawagan ni Governor Mujib Hataman sa mga lokal na pamahalaan na akuin ang responsibilidad o mababaliwala ang kapayapaan. Sa ilalim ng Usap Tayo Gob, inilatag ang 15,000 pesos na agarang ayuda bawat isa, 5 million pesos na pondo para sa kabuhayan at literacy, 50,000 pesos sa taunang college scholarship para sa kanilang mga anak. May 42 na agad ang naghain ng aplikasyon sa amnestiya bago ang deadline. Ayon sa mga opisyal, hindi sapat ang decommissioning kung walang konkretong suporta. Para sa ilang dating mandirigma, ang ayuda ay panimula pa lamang. Ang tunay na hamon ay ang tuloy-tuloy na trabaho, edukasyon at pagtanggap ng komunidad. Ang pagbaba ng armas ay unang hakbang lamang at ang tunay na laban ay ang matatag na pagbabalik sa lipunan. 2 linggo na lamang bago ang March 13 deadline ng amnestiya para sa mga kasapi ng CPP, NPA, NDF, ngunit 170 na aktibong NPA pa rin ang naitatala sa Eastern Visayas ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Ayon kay Colonel Rico Amaro ng Joint Task Group Tacloban at Vice Chair ng Local Amnesty Board, mas pinaigting ang impormasyon sa mga natitirang rebelde at kani-kanilang pamilya. Sa ilalim ng Proclamation 404 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang amnestiya ang magbabalik ng kanilang civil at political rights. Mula 2024, 610 applications na ang natanggap. Habang hinihintay ang desisyon, binibigyan ng aplikante ng Safe Conduct Pass, pansamantalang proteksyon laban sa pag-aresto. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 2.5 million pesos na halaga ng hinihinalang copper-bearing mineral ore sa isang joint checkpoint operation noong gabi ng February 23 sa Triton Border Control Point sa Barangay Suarez, Iligan City. Pinangunahan ng Iligan City Police Office, City Intelligence Unit, katuwang ang DENR-10 at PAOK, ang operasyon matapos mapansin na walang plaka ang trailer truck na may dalang container van na minamaneho ng isang alias Nesto, 36, mula Agusan del Sur at kasamang 18-year-old na babaeng pasahero mula naman sa Tagaloan, Misamis Oriental. Idineklarang scrap metal ang kargamento ngunit sa beripikasyon, natuklasang nasa 500 na sako ng mineral ore ang laman nito. Ang sasakyan at kargamento ay dinala sa Cagayan de Oro para sa inventaryo at kaukulang disposisyon. Patuloy ang investigasyon laban sa mga sangkot. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.